Kabisado ko na eh. Magsitayo po ang lahat. Viva po Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno, tayo ngayon ay maglibot at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, atin pong ginugunita si Santa Teresa ng Avila, isang dalaga at pantas ng ating simbahan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong Espiritu ay siyang nagbunsod kay Santa Teresa upang magpamalas ng landas ng dapat kamting kaganapan ng sambayanan. Ipagkaloob mong kami ay laging magsalo sa itinuro niyang galing sa iyo at mag-alab sa hangaring maging tagapagtaglay ng tunay na kabanalan mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, maipagmamalaki siya. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos, sapagkat sinasabi ng kasulatan, nanalig sa Diyos si Abraham. Dahil dito, siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob kundi upa. Datapwat ang hindi gumagawa kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay pinawalang sala
dahil sa kanyang pananalig. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala ng di dahil sa mga gawa. Mapapalad yaong ang mga pagsuway ay ipinatawad na at ang mga kasalanay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan. Dahilan siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inililihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa poon, magalak na lubos, dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa Kanya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Magsitayo po ang lahat. Diyos na maaasahan, kami iyong kaawaan, kalingain at damayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libo-libong tao, ano pat nagkakatapakan sila. Nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo. Ito ay ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim, ay maririnig sa liwanag, at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisigawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan, at pagkatapos ay wala nang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo, yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno.
Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mapagpalang araw ng Poong Jesus Nazareno sa inyong lahat. Araw ng Biyernes, araw ng mahal na Senyor. Kaya palakpakan muna natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Noong aking kabataan, merong laro na tinatawag na taguan. Alam niyo po ba yung larong taguan? Magkaedad ba tayo? Nilaro niyo na po ba yung larong taguan? Medyo siguro hindi na uso yun ngayon, ano? Iba na ang uso at iba na mga laro ng mga kabataan ngayon. Pero noon, merong larong tinatawag na taguan. At alam ko, marami pa rin sa atin ang nakakaalam at nakakaalala ng larong ito. Tay, alam mo ba yung taguan? Nalaro niyo po ba yung taguan? Taguan dahil kailangang magtago ng lahat ng kasali maliban lang sa itinuturing na taya. Diba? Yung taya, siya yung maghahanap. Pipikit at tatalikod ang taya na nakatayo sa base. No? Merong base na tinatawag. Habang nagbibilang ito para magbigyan ng pagkakataon ang mga kasali na makapagtago. Pagtapos magbilang, magsisimula ng maghanap ang taya. Kapag ang isa sa mga kasali ay nakita o nahanap, kailangan nilang mag-unahan nung taya na makabalik sa base. At kapag nauna ang taya na makabalik sa base, yung kanyang nahanap naman ang magiging susunod na taya. Diba? At matatapos lang ang larong ito kapag nahanap na ang lahat ng nagtatagong kasali. Simple lang po. Simple lang ang larong ito. Kailangan mahanap ang mga nagtatagong kasali. Kaya kailangan mong maging magaling magtago. O kailangan mo rin maging magaling na maghanap. Mga kapatid, parang ganito. Parang ganito po yung tinutukoy ni Jesus na ugali ng mga Pariseyo. Kaya naman, pinag-iingat niya ang kanyang mga alagad. Dahil ang mga Pariseyo ay mapagpaimbabaw. Mapagpaimbabaw. Ito'y isang ugali ng may tinatago o ikinukubli sa pamamagitan ng mabuti. Yan ang mapagpaimbabaw. Yung mayroong tinatago o ikinukubli at ginagamit niya ang mabuti para itago, para mapagtakpan ang kanyang ayaw malaman ng iba. Pero may pinagkaiba ang mapagpaimbabaw at ang taguan.
Meron silang pinagkaiba. Ang pinagkaiba nila, ang taguan, kailangan mong magtago ng hindi nakikita. Kailangan mong magtago ng nakapikit yung mga mata nung maghahanap sa iyo. Samantalang ang mapagpaimbabaw, nagagawang magtago kahit may nakatingin o wala. Ang mapagpaimbabaw, kayang magtago, nakatingin man o hindi ang maghahanap. At ang ginagamit niyang paraan para itago ay ang kabutihan. Ang ginagamit niyang panakip ay kabutihan. Mag-ingat po tayo. Talagang kailangan nating mag-ingat gaya ng mga alagad ni Jesus. Dahil ang mapagpaimbabaw, kayang magtago kahit kaharap mo. Nangyayari po ito kahit bukas ang ating mga mata. Andiyaang kunwari, nagpapatayo ng gusali. Kunwari, nagpapagawa ng kalsada. Kunwari, gumagawa ng eskwelahan. Pero ang totoo, isa na itong paraan ng pagnanakaw. Oh, mag-ingat po tayo doon, ano? Kaya hindi lahat ng nagpapatayo ng mga gusali o paaralan, hindi lahat ng gumagawa ng kalsada dapat hinahangaan. Kailangan mag-ingat dahil yung iba, ang totoo, magnanakaw. Kunwari, para sa mahirap. Kunwari, para sa masa. Pero ang tinatago ay ang hangad na magkapwesto. Yung iba naman, kunwari, babad sa trabaho. At gabi, kung umuwi, kunwari, galing sa trabaho. Pero ang totoo, may iba nang tinatrabaho. Kahit naman dito sa simbahan, meron ding ganito. Kunwari mabait, kunwari deboto, at nagsisimba. Meron pang iba, naglilingkod. Pero ang totoo, gusto lang sumikat at makilala. Kaya naman, ang babala ni Jesus, walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Kahit anong galing nating magtago, hindi man ito malalaman ng tao, isa lang po ang sigurado. Alam ito ng Diyos. Dahil wala tayong maitatago sa Kanya. Takpan man natin ito ng kung ano-ano. Sa huli, malalantad lahat ito. Kaya hindi naman natin kailangang magtago. Ang kailangan natin magpakatotoo. Pero kung ikaw man ay mayroong tinatago, hindi naman kailangang ikaw ay mabuko bago magbago. Kung meron kang tinatago, hindi kailangan ikaw ay mabuko para lang magbago. Ito yung sinasabi ng unang pagbasa. Pwede tayong humingi ng tawad sa Diyos. Ano man ang iyong nililihim, nahihiya ka mang ilantad ito, at gusto mo mang magbago, pwede, dahil meron tayong Diyos na magpapatawad sa atin. Patatawarin tayo ng Diyos. Kaya, ang ating pagdiriwang ngayon ay isang imbitasyon para sa lahat ng may mga tinatago na makapagbago. Mga kapatid, ang taguan ay isang laro na natatapos sa hanapan.
ang buhay ay hindi laro. Kaya hindi natin kailangang magtago. Sa halip, magbago. Dahil sinasabi ni Jesus, walang hindi malalantad at inililihim na kaya nating itago. Dahil sa huli, ito ay mabubunyag. Amen? Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama sa Langit ng may ganap na tiwala upang maging malaya sa lahat ng nakapaparalisang takot at magkaroon tayo ng tapang na itatag ang kaniyang kaharian. Ating sambitin sa bawat panalangin, mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ang mga pinuno ng simbahan, naway hindi panghinaan ng loob sa mga hamon ng pagbabago at maging lalong masigasig at maalab sa paghahatid ng pagbabago at pagbabalik loob sa lipunan. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Yaong mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala kay Hesukristo, naway mapalakas at mapanatili sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Tayong mga Kristiyano, naway makatagpo ng kasiyahan sa ating pananampalataya sa gitna ng mga pagsubok at pagkabahala. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ang mga nagdurusa sa buhay na ito, lalo na ang mga may sakit, naway makaranas ng mapagpagaling na kalinga ni Kristo. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ang mga tapat na yumao, naway umani ng gantimpala sa kanilang pagpapagal. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mapagmahal na Ama, tanggalin mo ang aming mga takot. Ama ng lahat ng oras at panahon, bigyan mo kami ng tapang at lakas upang magsumikap kami sa paggawa ng mabuti. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Handa ng alay ay narito po, ang alak at tinapay dala sa altar mo. Anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga alay sa iyong kadakilaan na ipinaghandugan ni Santa Teresa ng paglilingkod niyang iyong kinasihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayoy ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Hesukristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa ami ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamti ng tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami ay makarating at humantong. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na puno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni Santa Teresa, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangat. Nauuhaw ako parang tigang na lupa.
ika'y pagmamasdan sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin ako, nakataas sa aking kamay, magagalak na awit na ang mapuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim na iyong mga pakpak. Umaawi akong buong galak, aking kaluluwa kumakapit sa'yo, kaligtas sa'y tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang hari ang Diyos, siyang dahilan ng sa iyo ay nangako. Galak yaong makakamtan, ngunit ako'y ikaw habang nahihintay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim na iyong mga pakpak. Umaawi, umaawi ako. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos ng kapilian. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos ng kapilian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapagsalo mo sa pagkaing iyong bigay ang tapat mong angkan. Gawin mong alinsunod sa halimbawa ni Santa Teresa, kami ay laging masayang makaawit ng pag-ibig mong walang maliw kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa,
at higit sa lahat, ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi na mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Senyor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Mga kamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humay kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,